Kapapasok pa lang na balita, President Marcos Jr. orders agencies to request from Portugal the repatriation of fugitive ex-Congressman Saldico. Sabi po yan mga kababayan ni DILG Secretary John B. Crimolia. Yan Marcos 6 repatriation of Saldico from Portugal. So ibig sabihin, alam na ang whereabouts ni Saldico. So, information namin ito ay 10 years old pero i-verify pa namin. Pero nagbigay na instruction sa President na formally mag-apply na kami ng... Pati nga po si Harry Roque. Yan si Harry Roque. Sabi ni John B. Crimolia, canceled na ang passport ni Harry Roque. So it's only a matter of time na pababalikin na siya rito. Asa saan? Mapupusasan din. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan si Dante Maravillas. Pinag-utos na mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang repatriation kay dati ako Bicol Party List Representative Saldico. Yan kapapasok pa lang na balita, President Marcos Jr. orders agencies to request from Portugal the repatriation of fugitive ex-Congressman Saldico. Sabi po yan mga kababayan ni DILG Secretary John B. Crimolia. Yan Marcos 6 repatriation of Saldico from Portugal. So ibig sabihin, alam na ang whereabouts ni Saldico. So makikita natin ang determinasyon mga kababayan ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos mismo na mapanagot ang dapat na managot mga kababayan sa isyu ng flood control scandal at iba pang mga sangkot sa krimen, sa kung ano-anong krimen, hindi lang sa flood control scandal mga kababayan. Ito po, pakinggan natin si John B. Crimolia. Nasa Portugal siya. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old pero i-verify pa namin. Pero nagbigay na instruction sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. We do not practice the extrajudicial means of acquiring jurisdiction over a person. So we will always go through the rational, legal, and acceptable ways of acquiring jurisdiction over a person. Malinaw na po. Seryoso po ang ating Pangulo, ang ating gobyerno na mapanagot yung mga sangkot sa kung ano-anong mga krimen, anomalya. Pati nga po si Harry Roque. Yan si Harry Roque. Sabi ni John B. Crimolia, canceled na ang passport ni Harry Roque. So it's only a matter of time na pababalikin na siya rito. Pasa saan? Mapupusasan din po itong si Harry Roque. Kakalad ka rin siya pabalik dito sa Pilipinas. At hindi lang pusas, kadina pa sa paa na may nakakabit na bulang bakal na may mga spikes. Grabe naman yan, Mr. Maravillas. Para yung panahon ng mga Romano. Yun ang napabagay po kay Atty. Harry Roque. Kasi sumubra yung kanya pong kabuktutan. Tingnan natin kung makapagsayaw-sayaw pa siya habang nakapusas po. Saka nakakadina yung paa na may nakakabit sa dulo, mga kababayan, na bulang bakal na may spike. Tingnan natin kung makapagsayaw-sayaw pa siya ng bangang, ngiwi, butod. Yan sabi dito sa balita ng News 5, malapit ng pawiin ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos makansila ang pasaporte nito. Ayon kay DILG Secretary John B. Crimolia, naharap si Roque sa ilang reklamo kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa illegal na Philippine offshore gaming operators. Kinansila ng korte ang pasaporte ni Roque noong November pa noong nakaraang taon. So yun mga kababayan, panahon na ng paniningil. Sabi ng mga
netizens, maybe we can have banderitas on his comeback. Ito yung magiging reality ng panawagan nilang bring him home. Hindi man po ang uuwi si Digong. Iba niya, Mr. Maravillas, may panibagong petisyon. Yung abogado ni Digong for interim release, may bago na naman po na petisyon. Walang kadala-dala si Kaufman. Lahat ng petisyon niya po denied. Ilan na? Mga 5 petisyon na po yung denied. Sige lang po si Kaufman ng kanyang mga recycled arguments. Laging denied po. Yung bring him home na panawagan nila at tatamaan si Atty. Harry Roque. Malapit na po na mangyari yung mitiin nila na bring him home. Yes, sabi po, Digdi. Sabi po dito ni Amy Louie Komike, reckoning is at hand, Rocky. Sabi ni Janjan, welcome back, Peter Griffin. Sabi naman ng isang supporter nila, si Jason Emperua, bakit pa pauwiin? Di ba walang gumaganang justice system sa bansang ito? Patunay na walang justice system kasi sa banyaga nililitis ang kaso ni FRRD. Tapos pauwiin ang gulo ng gobyernong ito. Sino naman ang gustong pauwiin si Digong? Kayo lang naman ang gustong pauwiin si Digong. At saka si Digong, wala mang kaso dito sa Pilipinas. Kaya siya nandun sa ICC kasi kinasuhan siya sa ICC. Walang nagkaso sa kanya rito sa Pilipinas. Si Roque ang kaso po dito sa Pilipinas. Kaya si Roque dapat bring him home. Si Digong dapat stay at The Hague sa ICC kasi yung kaso niya nandun. Wala talaga kayo sa katinuan. At nagkiklaim na lang naman po na walang hustisya rito. Kayo din, may hustisya rito sa Pilipinas. Only that, walang kaso si Digong. Ikinaso siya. At ang nagkaso, hindi man po yung gobyerno. Ang nagkaso po, mga pribadong complainant. Ito mga pribadong complainant, wala man na control. Walang control dito ang ating gobyerno. Tama po? Napipigil ba natin yung mga mamamayang Filipino na inabuso during the previous administration? Hindi yun mapipigil. Yung mga complainants, walang tiwala sa hustisya rito. Yung mga complainants yun. Hindi man po kasama yung gobyerno sa complainant. Hindi man yung DOJ yung nag-file ng kaso kay Digong. Pribadong complainant, diniritso sa ICC. Yung grupo ng mga civil society, yung church, sila yung tumulong sa mga complainant. Sabi ni Divino de Guzman, sobrang yabang nito dati. Lahat ng pumupuna sa kanila may sagot. May sagot siya at parang sobrang lakas ng kapangyarihan nila. Nung nawala sila sa pwesto, isa-isang nakasuhan. Ang iba nagtatago na. Sabi ni Mami Joms, paano naman si Saldico? Nag-request na po ng repatriation sa Portugal. Nagre-request na po yung ating gobyerno. At ipinag-utos mismo ng ating Pangulong Bongbong. Sabi ni Don Enrique Maurice, welcome the Queen of Mother Pogo, Mother of Pogo. Sabi ni Cervantes Jeff, road to Bilibid. Sabi ni Persios, prepare your wet packs because it's going to ruins. Iyan kasi sila ang gumawa ng sarili nilang problema. Kaya walang tigil sa paninira panggagatong ni Harry Roque. At sige kampanya po para daw manalo si Sara Duterte sa 2028 kung hindi mapatalsik yung ating Pangulo. Pero ang gusto niya mapatalsik sana. Sige panggatong ng destabilization para po makalibre siya. O di ba? At ang sabi sa mga balita, si Montolfo, sabi ni Montolfo, yung mga contractors daw, sa mga politiko, nasabit sa flood control, nakipag-meeting daw kay Sara Duterte. I mean yung BCG boys daw, yung mga engineers ng DPWH pala. Ayan o, Montolfo, BCG boys, nagipag-ugnayan kay BP Sara para sa game plan. Nagipag-usap ang mga abogado raw ng BCG Boys sa kampo ni Sara Duterte na maaring ma-impeach next month. Ang pag-asa nila ay ma-acquit si Sara sa Senado, ting as impeachment court at maging presidente ng bansa sa 2028. Yun ang sabi ni Montolfo sa kanyang post, mga kababayan. Malabo po. Baka po matuluyan na ma-impeach si Sara Duterte kasi sa latest na pahayag po ni Tito Sen. Yan o. Soto says to act forthwith on possible impeachment versus Marcos Duterte.
pati sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Jose Castro, ready niya ang ating Pangulo. Yan, kung lumusod sa Kongreso, siyempre obligado to act forthwith yung Senado. Hindi tulad ng nangyari sa 19 Congress mga kababayan sa Senado, na-archive mga kababayan yung in-archive ng mga kaalyado ni Sara, yung mga Duterte senators mga kababayan. Pero sabi ni Tito Sen, sa kanyang leadership bilang Senate President, they will act forthwith. Sa impeachment, sa alimbawa may mag-file din sa ating Pangulo, taka sigurado na kay Sara Duterte. So yan mga kababayan, yung mga developments ngayon. Idagdag ko na rin itong reklamo sa NBI ni Jose Castro. Nireklamo sa NBI ni Jose Castro si DDS vlogger, Attorney Trixie Cruz Angeles. Ayan po. Pakinggan natin yung reklamo sa NBI ni Jose Castro. Pinaparecord ko lang po, pinare-report ko lang po yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least na nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng gintong klase mga grave threats. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post ko? At the time, of course, natakot ka. Kasi hindi ka naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? O... Nandyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise yung ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging violento. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may previous na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Yan kasi ang style nila. Mahilig sila sa pananakot, physical harm. Imagine, appendix lang ang walang latay. So ang kaulugan, malinaw. Gusto nilang manakit. Hindi lang simpleng pananakit. Imagine, appendix lang ang walang latay. Malinaw na pananakot ng physical harm. Manang-mana po kay Sara. Manang-mana kay Digong. Ngayon, nag-post ng kanyang sagot si Trixie Cruz Angeles. Ayan po. Statement. Ang tawag niya daw sa report sa NBI ni Jose Castro, an attempt to suppress speech and expression that is critical of the Marcos administration. Ms. Castro has been called many things in other posts, in other platforms, yet she never felt compelled to report any of them to the NBI. The writers on this page, however, have written many times about the failing of the current administration with Attorney Trixie Cruz Angeles, even speaking out in public fora. Ang sabi niya, hindi man daw pananakot yung ginawa niya. Tapos binaliktad pa niya, sabi niya, as a prominent government official, she has at her disposal the might of the state forces to weigh in on her personal complaints. And she is clearly not too shy to use it. And on such basis as persuasive as her absolute sole interpretation of a post, the context for which
she could have asked for very easily. By making this report and publicizing it to the full extent that the resources of PCO can, she intends an unmistakable chilling effect on others who post their opinions and criticism of public officials in the exercise of their official functions on social media. No surprise there. She is the very reason why our Constitution protects the free speech and expression. Binabaliktad pa na itong ginawa daw na pag-report ni Yossi Castro sa NBI, may chilling effect daw sa kanila na nag-exercise lang ng freedom of expression. Kayo yung nananakot, malinaw na nananakot, kaya nga po nagpa-blatter sa NBI si Yossi Castro. Kasi imagine sabihin mo na appendix lang yung walang latay. Anong ibig sabihin nun? Iba malinaw na pananakit? Planong pananakit? Physical harm ang ibig sabihin nun? Appendix lang yung walang latay? Napakahilig ninyong manakot. Tapos pag nireport kayo, babalik na rin kayo na kayo na yung tinatakot. Yan ang ibig niyang sabihin. Talagang may mga diferensya itong mga taong ito. But anyway, mga kababayan, yan man lang po, binablatter lang, nagpasiguro, nag-report sa NBI na si Yossi Castro. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.